morning sa inyo mga kapiga. Medyo matagal tayong nawala sa pag-create ng video, no? Naging busy kasi sa buhay eh. Nag-resign ako sa dati kong trabaho. Tapos recently nag-start ako sa new company. And wala pa talaga tayong time. So ngayon nagkaroon ako ng opportunity umuwi sa Bulacan. Gagawa tayo ng video. Sakto, nakaisip ako ng bagong content. Thank you. So ngayon, pag-uusapan natin ang driving habits natin gamit ang Ninja 500. So usually kapag mga ganitong chill ride, short shift ko lang tong motor na to. Siyempre for gas efficiency na rin. Tsaka para di tayo masyadong makulit sa daan. So pag sinabing short shift, yun yung hindi pa mataas yung RPM, ina-upshift mo na agad. So ano ba yung sinasabi kong short shifting? Sige, baba tayo sa second gear. Usually kapag short shifting, so yan, nasa 3,000 RPMs pa lang ako, upshift ko na agad. Okay. Ang ginagawa nun, medyo nakaka-save tayo sa gas kasi hindi masyado gigil yung makina. Ina-upshift mo na agad. Medyo pangit yung acceleration ko dun, pero during city rides and chill rides hindi naman kailangan magmabilis kasi syempre nasa city ka, medyo traffic volume medyo mataas. So kahit pa paano nakasave tayo ng gas dun, plus hindi pa maingay yung exhaust mo kasi minsan nakakahiya, lakas nung tambucho mo tapos anong oras pa lang, or di kaya malakas yung tambucho mo tapos residential. So ayaw rin natin makabulahaw ng kapwa eh. So upshift ulit, upshift ulit. Ayan. Kapiga, clear naman yung daan ah. Ba't di ka mag-overtake? Una sa lahat, kagigising ko pa lang at medyo ayaw magkaroon ng misinput sa pag-handle ko sa motor. Kaya medyo wino-warm up pa natin sarili natin. Not just that, syempre yung makina, yung gulong. So ano lang muna tayo, ganto lang. Kasi may mga situations wherein di porket naka big bike ka okay ka na mag-overtake eh. O minsan marami kang kailangang isiping variables kung kailan ka mag-sporty riding, kung kailan ka mag-chill ride. And in this situation, mas pipiliin ko mag-chill ride kasi especially residential to, daming tumatawid. So realistically, mas okay nung magmabagal ka dito tapos save mo yung sporty riding mo sa NLEX or sa expressway or kung saan ka mang highway dadaan. Pero pag ganitong residential, it's better to play it safe. Karoon man ng accident, at least low speed, diba? Always remember, the lesser speed, lower risk. So dito sa parte ng Bulacan na to, yung daan masyadong makikipot. Okay, so usually 2 lanes lang yan eh. Tapos sa umaga medyo clear pa. Pagdating mo sa tanghali, hapon, ayan na, kotse galore na siya. Mas okay umuwi ng maaga kaysa ma-stuck ka sa traffic. Time check, 6:30 ng umaga. Our travel time would approximately take
1 hour on a good day. Minsan nga less pa eh. Ayan, so pag ganitong long straights, nakaka-tempt mag sporty riding, nakaka-tempt mag overtake. Masarap pag 60 above kilometers per hour. Pero again, prioritize your safety. Lalo at yung daanan, maraming sanga. So may mga daan papuntang right side, may mga vehicles coming from the left side. So ayan, sinasabi ko, diba? So sometimes may ibang drivers dire-diretso lang dyan sa area na yan eh. So naka-experience na ako, not in person. O nakita ko lang yung kasabay ko, muntik na siya. So medyo hahataw na tayo dito ng konti kasi warm up na to eh. Konting ganun lang pang pagising ng sistema bago ka pumasok sa expressway. Ayan. Uy, anong tabubong? Tambubong talaga yan mga kapiga ha. Yan tabubong. Usually kapag ganung lower RPMs na ako, hindi na ako nagre-rev much. Just downshift directly. Kasi pag ni-rev match mo siya minsan, pag nagkamali ka ng input, ang lakas ng torque, mag-jerk yung bike. Isa pa yan. Another reason ba't di ako nag-speed dito sa Bulacan, kasi lubakan. Pucha, ewan ko ba, alis lahat ng parte ng Bulacan ganito, napakapangit ng daanan. Nagulat ka na lang minsan, straight yung daan, tapos biglang pothole. Pinabawasan lang natin yung mga variables per accident. Kasi syempre, better maging defensive rider eh. O tulad niya, overtake ka, tapos curve. E paano kung mabilis to or nawalan ng preno? Kawawa ka. So sa kanan natin, NLEX na. Ayan, ready na tayo for sporty ride mga kapiga. Although dito ang hirap kumorner dahil kita nyo naman yung daan. Minsan nabibitin ako dito eh. Pangit kasi nung quality ng daan dito. Kapag papasok ka ng NLEX, check your merging lane, check your speed. Oops, miss input. Pag papasok ka ng NLEX, check your speed, check mo yung merging lane, tapos saka ka papasok. So di ko sure kung naririnig yung boses ko over the mic pag ganong speeds na, pero makita natin yan pag inedit ko na tong video na to. Baba na ng balance ah. Ganitong merging lane, check both of your side lanes, either sa side mirror or directly, kasi minsan nasa blind spot yung ibang kotse, saka ka bumirit.
ang speed ko dito at speed limit lang 100. Nag-exceed lang ako kapag nag-overtake. Kasi syempre kailangan mo rin pakinggan yung makina ng motor mo eh. At speeds of 130, itong si Ninja 500 medyo galit na, ma-vibrate. Pero I'll show you. Diba? Medyo ma-vibrate na siya. Tsaka ang lakas na ng tambucho, kaya hindi ko na siya masyadong pinupush. So you have to take care of your engine as well and know your limit. Pero kaya pa nito umabot ng 170 mga kapiga. It's just that hindi na siya ganun ka-stable yung engine. Tsaka baka masira eh. I mean pag ano sustained periods of time. O dito medyo ano tayo konti. So paano ba mag-drive sa expressway? Simple lang, always eyes forward. Tatanggalin mo lang yung mata mo sa harap kapag mag-switch lanes ka or high traffic. Next off, you have to remember, check mo yung brake lights ng nasa harap mo. So minsan akala mo go pa rin pero naka-brake na pala sila. Or sometimes ako personally chine-check ko yung relative distance ng kaharap ko sa kaharap niya. Kasi some drivers, especially yung manual drivers, gumagamit ng engine braking. So hindi mo malalaman na nagbe-brake sila. Walang brake light. Wait, medyo mabagal tayo. Isa pa, syempre yung signal lights. I-check mo kung ta-turn yung nasa harap mo. Pag oo, it's either you slow down or you change lanes as a motorcycle. Tapos kapag mabilis tong nasa likod mo, it's better to switch. Kasi minsan may mga aggressive drivers, tututukan ka talaga niyan eh. Pud pa sa passing light. Really, it's just you versus the cars around you. Always have your full focus. So, syempre kapag nagra-ride ako, kompleto dapat yung gear natin. So we have gloves, riding jacket, riding pants, and your riding shoes. Mapakita dahil medyo high speed tayo. So later. O dito, pwede ko na mag-switch lanes dyan. Tapos switch lanes ka ulit. Ayan, para less traffic sa paligid mo.
higher CC, kaya niya mag split lane, so pwede siyang mag ano doon, overtake doon sa small gap na yon. On lower CC, this one medyo may hirapan, so it's better to take your time and just overtake kapag may safe gap na. Sample dito, push lanes ka ng konti, so punta tayo na overtaking lane. Check mo yung kaharap mo kung nag-turn yung front wheel nya, pag hindi, pasok. Nagbababad sa overtaking lane, just have to man up, switch sa other lane, tapos saka ka mag-overtake. Kasi we're talking about the Philippines here, and some drivers talagang incompetent sila. Overtaking lane, siyempre, is meant for overtaking, diba? So kapag tapos mo overtake, dapat nasa right ka na eh. Kaso dito bumababad sila. Sometimes it's really hard and nag-cause ng traffic. Point, nasa Valenzuela na tayo. Rev bomb. Pagising ng kaluluwa, kasi papasok na tayo sa connector naman ngayon. Oh shit, kita niyo yan mga kapiga, may pothole sa harap ko. Medyo kabisado ko na tong NLEX na to, so some point alam ko yung location ng potholes. Depende na lang kung may bago, syempre. Tapos konting lean. Tapos lean na naman dito sa side na to. Check your side. Pag wala, rekta. Point. So it's best to follow the speed limits at all times. Kasi ayaw mo rin naman ng overspeeding ticket. Mga kapiga, montage muna tayo. Mamaya na ulit ang kwentuhan. Let's go!
the way mga kapiga, ang speed limit sa NLEX is 100. At some points bumababa siya to 80, 60. Pero normally, believe meron niyang buffers eh. Either plus 20 kilometers per hour or plus 10, depende siguro sa nagbabantay. So that will give you speeds to overtake eh. Kaya minsan pinagbibigyan nila yon. So you can't go below the speed limit. So violation din yon. Dito sa point na to, meron kasing sharp left dyan. Ang ginagawa ko ay i-take the middle lane. Kasi kapag sa first lane ka, apex agad eh. So I don't know, comfortable dito. Tapos just do a comfortable corner at 60. Add ka ng lean ng konti. Usually take that corner at 60 to 70, minsan 80 pag sporty. Pero kasi dahil may vehicle sa harap natin, okay na yung 60. Ayan, tapos na tayo sa NLEX. Dito na tayo sa parte ng Tondo na usually maraming taong tumatawid. So again, it's better for you to ride on a lower speed. By the way, ngayon pala yung riding shoes ko. Isa pa, ito. Actually papakita ko sa inyo yung sa right side. Yung sinasabi ko sa inyo mga kapiga, bigla-biglang may tumatawid dito. Sometimes nakatingin kung saang yung mga kotse. Pag nabangga mo sila, of course, kasalanan man nila yung bumangga. So yan din, kasalanan mo pa rin. You have to pay up for that mistake. So, syempre dito kabisado ko pa rin naman yung mga lubak, although sometimes I choose not to go over or on their side. Mga abrupt lane switches, yun nagkakos ng problema sa by the way mga kapiga, hindi ako dito nakatira, dumadaan lang ako dito. Pero meron ditong part na
nasunugan kagabi. Kaya may mga car trucks. So dito sa area na tinatawag nilang Happy Land, ayan, sa right side yung Happy Land. Ando pa rin yung amoy ng sunog, baho. Siyempre maraming naapektuhan, mga kababayan natin, kapwa natin taga-Tondo. So hindi ko sure kung may stoplight ba, pero wala, naka-off eh. We'll just say we'll just cross safely. Also, ito pala yung riding shoes ko. Kung makikita nyo, sira yung harap. Nadali ano. So yan yung nadali nung NLEX crash. Nag-fall over yung bike sa akin. Tapos yung coolant section, coolant area nitong motor, dun nagland. Tapos nagkaroon ng konting tapon dahil mainit siya. Ayan, sira yung sapatos ko. Pero in general, usable pa rin naman siya. Yung harap lang yung na-damage. So ito ang ginagamit ko for short rides, such as this one, kasi it still has the protection of a riding shoe, just not aesthetically pleasing. So, mga kapiga, malapit na ako sa amin. Hopefully makagawa pa tayo ng ganitong mga videos ng our PCX and Ninja. So di ko lang sure, pero hopefully magka-chance mag-ride. Medyo busy pa sa work dahil bagong start pa nga lang tayo. So again, thank you sa panonood ng video mo, sa ating mga kapiga, ka-workmate nating mga kapiga dyan. Shoutout sa inyo, Emea team, miss you a lot. At dito ko natatapusin ang ating video. RC07 out.